biyaya na patuloy na pinagkakaloob, pinaunawa ng Diyo, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alora, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ang sabi niya dyan sa manggagaling sa aklat ng John, chapter 10, verse 7 to 10, ang sabi niya rito, "So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong The Only Door to Abundant Life. Ang natatanging pintuan para sa isang buhay na ganap at kasiyasiyan. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, maraming salamat po, Diyos, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa sandaling ito na minsan pa ang iyong lingkod ay gagamitin mo upang maging instrumento, Panginoon. Ipahayag, Panginoon, ang iyong mga salita, ang katotohanan sa iyong mga salita. Tunay nga, Ama, na buhay ka. Lord God, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Patuloy kang nagpapakilala sa aming Panginoon. Patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Inibig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga karumihan, pagkukulang. Lord God, binigyan mo kami, Panginoon, ng kalinisan, kaligtasan, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat tunay na ikaw po, Diyos, ang siyang pumili sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, pero binigyan mo kami, Panginoon, ng karapat-dapat na karapatan na tawagin ka naming Ama. Salamat po, Diyos, sa lahat ng mga biyayang ito. Sa lahat ng mga blessings nito, sa lahat ng mga pagpapalang ito, Diyos. At sa mga oras nito, Diyos, patuloy po namin kinikilala na tunay nga, banal ka, Panginoon. Ang dami-dami ng biyaya na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero may mga oras at sandali pa rin na kami nagkukulang, Panginoon. Nadadaya kami, Panginoon, ng mga kahinaan, Panginoon. Kaya nga po, sa mga oras na kami nagkukulang, nagkakasala, sa isip man, sa salita man, o sa gawa, Panginoon, patuloy kami dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Na nawa, Panginoon, tunay nga na pakalinisin mo ang aming puso at isipan upang sa gayon ay walang maging hadlang upang tanggapin po namin ang pagpapalang espiritual na ibibigay mo sa umagang ito, Diyos. At minsan pa, dalahin ko, O Diyos, na sa kabuuan, Panginoon, ng gawain, Panginoon, sa kabuuan ng mensahe, Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Katagpuin mo, Panginoon, ang pangangailangan naming spiritual, ang aming pagkain spiritual, upang patuloy kaming maging malakas at makalakad kami, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at dalahin ko nga po, Diyos, na tunay nga, hindi po kami aalis sa lugar na ito, na hindi namin baon ng pagpapalang ibibigay mo, Panginoon, sa sandali ito, Diyos. Ito po, Ama, ang isang dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sa rin talupaligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, The Only Door. Dali, ako yung didistract. Okay. Last new base. Alora, at dito nga sa ating pag-aaralan, ang natatanging pintuan upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dito, kumbaga makikita natin na itong ating pag-aaralan, bahagi muling ito dun sa ating series na pinag-aaralan na The I Am Statement na binanggit ng ating Panginoong Kristo. At dito sa aklat ng John, sa chapter 10,
merong dalawang I am na binanggit ang ating Panginoong Jesucristo rito. Yung una, itong ang pag-aaralan natin sa umagang ito, yung I am the door, at yung pangalawa, sa ang mga susunod na araw o susunod na linggo, yung I am the shepherd. At dito makita natin, I am the good shepherd. At dito makita rin natin na sa mga talatang ating binasa, makikita natin na binanggit nga ng ating Panginoon Jesucristo doon na truly, truly, o verily, verily. Alam naman natin pag sinabing truly, truly, verily, verily, ipinaunawa niya, ipinauna na ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kahalaga, kung ano yung nais niyang ipaunawa sa mga pananalita niyang ito. Kaya sa panimula pa lamang, ang sabi niya, truly, truly. Tunay nga, tunay, tunay yung aking sinasabi. Kumbaga, pinakikilala niya na tunay na siya ang pintuan upang magkaroon tayo ng natatanging buhay na ganap at kasiya-siya. Para mas maintindihan natin itong ating pinag-aaralan o pag-aaralan sa umagang ito, dapat nating maunawaan kung ano ba yung mga naunang pangyayari doon sa John chapter 9. Doon sa John chapter 9, verse 35-37, ang sabi diyan, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo. Ani ni Jesus. Kung hindi kayo pamilyar o kung pamilyar kayo sa mga talatang ito, sa pangyayaring ito, o sa eksenang ito, o sa setting na ito, sa chapter 9, merong pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo na isang bulag. At itong bulag na ito ay bulag since birth, simula nang siya'y isilang. At sinasabi nga na bakit daw bulag itong batang ito, itong taong to, sino bang may kasalanan, siya o yung kanyang magulang. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bulag siya upang ipakilala ang kapangyarihan ng Diyos. At dito, kumbaga, dahil sa napagaling ng ating Panginoon Jesucristo itong bulag na ito, itong tao ito, sa oras ng panahon ng araw ng kapahingahan, ng Sabat, kumbaga, nagkaroon ng diskusyon, sa madaling salita, hindi matanggap ng Pariseyo o ng mga tagapanguna ng mga panahong yon kung ano yung ginawang himala o pagpapagaling dito sa taong bulag na ito. At dito nga, ang sinasabi, kumbaga, itiniwalag sa sinagoga. Tiniwalag ng mga Pariseyo itong taong bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At dumating doon sa punto na nabalitaan ng ating Panginoong Jesucristo yung nangyari sa lalaking ito. Kaya ang tanong, kumbaga, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siyang Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, kumbaga, nakilala niya kung sino yung nagpagaling sa kanya. Hindi lang sa bulag na pisikal, maging sa bulag na spiritual. Nakakita siya. At dito, makikita natin na sa mga panahon na yon, maging sa panahon natin ngayon, 2,000 years ago, kumbaga, itiniwalag itong lalaking ito kasi hindi matanggap ng mga Pariseyo. Hindi matanggap ng mga tagapanguna ng mga panahong yun na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At dito, kung marirealize natin, siguro yung mga nakaranas na mag-share ng evangelism, kumbaga maging sila, hindi nila, nakaranas na rin sila na yung may mga sinesira nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, hindi rin nila matanggap. Kumbaga hanggang ngayon, hindi nila matanggap na katulad noon, 2,000 years ago, na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos.
At dito sa ating pag-aaralan ng ating Panginoong Kristo ay ang pintuan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, abundant life. At dito, makikita nga natin na sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ito yung pangatlo dun sa 7 IM na ating pinag-aaralan na series ng IM na binanggit ng ating Panginoon sa Kristo. Una, yung sabi nga na I am the bread of life, tapos yung I am the light of the world, at ngayon, I am the door. At dito, dapat nating maintindihan na yung Kristyanismo o yung Christianity is about Jesus Himself. Yung pagiging Kristiyano ay may ugnayan talaga kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sino siya sa buhay mo. At sa ating pag-aaralan, meron tayong 4 na titingnan. Yung una na titingnan natin, ang sabi nga niya rito, special. Doon sa verse 7 and 8 ng text natin, sinabi nga niya rito, so Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Ano raw? Kumbaga tunay nga na ako ang pintuan ng mga tupa. At ang sabi niya sa verse 8, all who came before me are thieves and robbers. Yung mga nauna sa akin ay mga pulisan at magnanakaw. At sila'y hindi nila pinakikinggan itong mga ito. Ngayon, para mas maunawaan natin yung ating eksena na pinag-aaralan kung bakit binanggit ng ating Panginoong Kristo na siya ay pintuan. Sa ating mga, kung marireview natin, pag sinabi natin pintuan, hindi literal na pintuan ang Diyos. Kasi Diyos siya Espiritu siya Di ba, pinag-aralan natin na yung I am the bread, I am the light, ngayon I am the door. Kumbaga metaphorical, kumbaga para lang mas ipaunawa kung ano yung gusto niyang ipakatid o imensahe o ituro. Kaya niya sinasabi, hindi siya pintuan kasi Diyos siya. Hindi siya pintuan na para pumasok ka rito. Kumbaga, pinaunawa lang para mas maintindihan ng mga makikinig ko ano yung nais niyang ipaunawa sa mga nakikinig. Ako sa kanyang mga kinakausap. At dito nga sa mga panahong ito, para natin mas maunawaan, may dalawang uri ng sheepfolds o dalawang uri ng kulungan yung mga tupa nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Yung unang uri ng kulungan doon, kumbaga makikita natin na ganyan. Kumbaga isang malaki siyang kulungan. Isang malaking kulungan na kung saan, kumbaga yung mga tupang yan, halimbawa, iba't iba ang may-ari ng pastol na yan. Kumbaga parang isa siyang common na kulungan, isang malaking kulungan na sama-sama dyan yung tupa sa oras ng gabi na ipapahinga na sa pangangaso, ika nga yung pinapasyan. Sa gabi, ihahapon na, kumbaga sama-sama dyan yung tupa. At dito, kumbaga, dun sa pintuan na yan, kumbaga iba't iba yung may-ari ng tupang yan, dun sa pintuan, kumbaga meron diyang isang bantay. Yung tagapagbantay na yan, kumbaga parang upahan. Upahan yan, siya magbabantay dun sa mga upang nakakulong dyan. Yan yung unang uri ng kulungan ng mga panahon na yun. Yung yung pangalawang uri ng pintuan na kulungan na sinasabi noon, ito naman yung pangalawa, isang mas maliit na kulungan siya. At ngayon, walang pintuan. Walang mismong harang, ika nga. Kumbaga papasok dyan yung mga tupa, at ngayon, yung mismong pastol ang siyang magiging pintuan. At yun yung tinutukoy ng ating Panginoon Kristo sa mga sandaling ito na ako ang pintuan. Na walang makapapasok o makalalabas
kung hindi dadaan sa akin. At kung lalabas at papasok ka, kumbaga, nasa pag-iingat kita. Yun yung tinutukoy na ako ang pintuan. Kumbaga, walang harang. Kung sino yung pastor, siya yung pintuan. Siya yung magbabantay, siya yung mag-iingat. At dito nga yun yung tinutukoy, ipinaunawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kanyang mga kausap sa mga sandaling ito. At dito sa ating unang punto sa Roman numeral 1, meron tayong sub-key points. Yung una na sub-key points natin ay unique o natatangi, exclusive o kakaiba. Kumbaga siya lamang, kakaiba. At dito, para mas maunawaan din natin na sinasabi nga niya rito, Jesus is not suggesting that there are several doors to salvation. Hindi sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na maraming daan tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang sinasabi niya na ako ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya sinasabing maraming daan para magkaroon ka ng kaligtasan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ako ang daan para magkaroon ka ng kaligtasan. At dito, kumbaga, sinasabi nga na sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, makapapasok ka pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Walang ibang daan, walang ibang pintuan, tanging ang Panginoong Jesucristo lang. Wala nang iba. Hindi dyan yung mga kinasanayan natin na sinasabing ang daming daan, hindi yung mga religion na sa kinasanayan natin, pray for us, pray for us, pray for us, ang daming sinasabing pray for us. Tanging kay Jesus Christ lamang. Hindi kung kanino mang mga si Muhammad, sa mga Buddhism, o kung sino yung mga pinaniniwala ng ibang mga mananampalataya, kung sino pinaniniwala. Hindi yon. Tanging si Jesus Kristo lamang. Hindi sa pamamagitan na isinama ka ng kaibigan mo o lumaki ka sa isang Kristiyanong pamilya pero hindi mo naman talaga tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, hindi rin sila ang daan. Si Jesus Kristo lamang. Yun ang dapat natin maintindihan. Si Yesu Kristo lamang. At dito nga, ang sabi nga sa Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Kumbaga makitid lamang. Kumbaga yung kinasanayan natin, kumbaga talagang yun yung kinakasanayan o kinasanayan ng karamihan. Pero by grace of God, nakarinig ka, nakilala mo, nalaman mo ang tamang daan. Walang iba kundi si Jesus Christ lang. Wala nang iba. At dito, yun yung, kaya nga, unique yung magkaroon ka ng kaligtasan, unique na naintindihan mo kung sino ba yung talagang daan para sa kaligtasan. Yung pangalawa na under numeral 1, ang sabi niya rito, close acquainted. Pag sinabi mong close acquainted, yung familiar ka. May harmonious relationship ka. Yung chine-cherish mo yung mga ala-alang kasama mo siya. Kumbaga yun yung closely acquainted, intimate. Kaya dito, sinasabi nga na yung nagiging special yung relasyon mo sa ating Panginoon sa Kristo kasi intimate, mas malalim, pamilyar ka, kilala mo. Meron kang cherished memories kasi kilala mo kung sino yung daan kung bakit ka nagkaroon ng kaligtasan. Sa John 10, verse 2-4, yung mga unang talata bago makarating sa ating pinag-aaralan sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan
at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Di ba pinakita ko kanina na sa isang eksena na merong isang malaking kulungan, na sa isang malaking kulungan na yon ay sama-sama yung tupang yon na iba't iba ang pastor, iba't iba ang may-ari. At ang sabi nga, na kapag yung kukunin na, yung mga tupang yon, tinatawag niya isa-isa sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Halimbawa kung para pag mas mababaw, para mas maintindihan natin, kung may mga aso ka, pinapangalan mo Blackie, Whitey, Brownie. Ganon din si Tupa. Tatawagin ko si Jules, si Arlan, si Melda, si Maureen. Gana. Tinatawag niya by means of their names. Kumbaga, nakikilala ng mga tupa, yung tumatawag sa kanila kasi kanya yon. Yun yung amo niya, may close relationship sila, may intimate relationship sila. Kaya lalabas si tupa kahit naroon sa dulo kasi kilala niya kung sino yung tumatawag sa kanya. Katulad halimbawa, may magsisipot si Topono sa bahay. Halimbawa dito, maraming dumating ngayong umaga. Magchichitopono. Kadalasan sasabihin, iyo! Hindi mo naman kilala kung sino yung iyo na yon. Pero kung yung pamilya ko, magsabi ng iyo, kahit yung kilala ko si Shea yun, kilala ko si Jenny yun. Pero minsan yung iyo, kapatiran, syempre hindi mo naman talagang minsan kasama. Minsan, sino kaya yun? May dubyo ka kung sino yun. Pero kung mismong lagi mong kasama, may ugnayan ka sa kanya, mas kilala mo. Ganon. May close relationship. May harmonious relationship. Pamilyar ka sa isa't isa. At yun yung sinasabi na sinatawag nga sa kanilang pangalan. At ang nais niyang ipaunawa rito, sa mensahe natin pinag-aaralan sa umaga nito, ang sabi nga niya rito, Jesus' door is always open and invites us to get to know Him or to deepen our relationship with Him. Kumbaga yung imbitasyon ng ating Panginoon sa Kristo, lagi yang bukas para mas maging mas malalim. Kung kilala mo na, mas maging malalim pa ang relasyon mo sa Kanya. Mas maging deeper. At kung hindi pa, kung ngayon mo palang naiintindihan, naunawaan, kumbaga talagang kilalanin mo siya. At ang tanong nga, kumbaga sabi nga niya rito, kung susuriin mo ang sarili mo, may relasyon ka na ba kay Jesus? At kung may relasyon na, kumbaga, talaga nga ba may relasyon ka kay Jesus? O parang katulad lang na kakilala mo lang siya. Na katulad yung halimbawa sa ibang kakilala ko pero wala naman talaga akong deep relationship sa kanya. O kung hanggang saan ang relasyon mo o ugnayan mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kumbaga yun yung nais, ipaunawa na merong intimate, close relationship sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Revelation chapter 3, verse 3:20, ang sabi nga niya rito, Behold, I stand at the door and knock. Naririto ako sa may pintuan. Kumakatok. At kung sino man ang nakikinig, and anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Kung sino man yung makakarinig ng aking pagkatok, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, at ako'y pagbubuksan, ako'y papasok sa Kanya, magkasama kaming kakain. Alam mo naman kapag yung may kumakain, di ba? Isang paraan para mas makilala mo ang tao, di ba? Yung eating. Yung kapag yung lagi kang may kahalubilo. Siyempre kapag yung kumakain ka, di ba? Ang sarap kahalubilo sa pagkain, yung talagang gusto mong kasama sa pagkain. Kasi kapag yung hindi mo gusto kasama sa pagkain, minsan, kumbaga, parang wala ka ng gana kumain.
makita mo palang mauupo, ay busog na ako. Ganon. Magkaroon ng close acquaintances. Isang paanyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Magkaroon ng isang mas malalim na ugnayan, relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Yung pangalawa na ating titingnan sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, saving, do sa verse 8 and 9, yung unang bahagi. Ang sabi nga niya rito, all who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Anong sabi? Yung daw mga nauna sa kanya ay mga tulisan at magnanakaw. At ang sabi, hindi sila, itong mga tupang ito, hindi nakikinig sa mga tulisan at magnanakaw. At pagdating dito sa unang bahagi ng verse 9, I am the door, ako ang pintuan, if anyone enters by me, he will be saved. At kung sino man ang daraan sa pamamagitan ko, siya'y maliligtas. Dito sa sinasabing, all who came before me are thieves and robbers, hindi sinasabi ng ating Panginoong Kristo na yung mga unang propeta, katulad halimbawa ni Propeta Jeremiah, Propeta Isaiah, Propeta Ezekiel, hindi sinasabi na ito'y mga tulisan o magnanakaw. Kasi mga tunay silang mga propeta na Yahweh. Sila yung mga unang ginamit sa Old Testament para ipauna na may darating na Mesiya. Ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo sa mga sandaling ito ay yung mga taong may pangsariling interes. Yung mga taong kinakausap niya sa mga sandaling ito. Sino yung mga kausap niya? Yung mga tagapanguna ng sinagoga ng mga oras na yon. Yung mga Pariseo na siyang inililigaw yung kanyang bayang Israel. Yun yung nais, ikaunawa o tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo sa mga eksenang ito. Sa Jeremiah chapter 23 verse 1 and 2, ang sabi nga niya rito, parurusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo. Yung mga tagapangunang walang malasakit sa kanyang tupa na pinababayaan niyang magkaligaw-ligaw. Nung minsan nga nag-aaral kami sa leadership na sabi, di ba yung napunta ron sa huwag kang hahatol. Do not judge ika. Depende yun, sabi ko. Depende yun kung, oo, hindi tayo maghahatol, pero depende kung sino yung magsasabi. Hindi ka naman humahatol kung ikaw ay inatasan na maging tagapanguna. Anong tungkulin mo? Mag-review, magpaalala kung mali ang kanyang ginagawa. Kasi ang sabi ko nga, katulad niyan, parurusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ibig sabihin, depende. Ito, ang sinasabi nga niya rito, yung mga tagapanguna na tungkulin nilang alagaan yung kanyang mga tupa. Pero itong sinasabi rito, wala, pinabayaan nila. Pinabayaan nila yung kanyang mga tupa. Ngayon, pagdating doon sa verse 4 and 5 ng Jeremiah 23, doon sa verse 4, ang sabi nga niya rito, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Ang sabi ni Yahweh. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi ito. Kaya sinabi nga ni Yahweh, nahihirang siya ng mga
tagapanguna na talagang mangangalaga sa kanyang mga lupa. At pagdating dun sa verse 5, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Tinutukoy na nga dyan ang Mesiyas na darating. Kumbaga ang tagapagligtas. Siya'y mula sa lahi ni David. Alam naman natin na ang ating Panginoong sa Kristo ay galing sa lahi ni Hari David. At dito nga, kumbaga, ang pinaunawa nga niya rito, Jesus is a saving door. Ang ating Panginoong sa Kristo, ang siyang daan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. At ang sabi, whoever enters through Him will be saved. At ang sino mang daraan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Pinaunawa ng ating Panginoong sa Kristo sa mga sandaling ito. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi pwedeng umaattend ka lang rito, pero hindi mo pinagyayaman, wala kang talagang unique relationship, wala kang close relationship kay Jesus Christ. Kasi maging sa parabola, di ba, ng ating Panginoon sa Kristo, merong tupat, kambing. Merong damo at trigo. Kaya nga sinasabi na hindi natin pwedeng baliwalain, i-bypass si Jesus Christ. Kung kailangan mong magkaroon, kung alam mong kailangan mong magkaroon ng kaligtasan, kailangan nating dumaan kay Jesus Christ. Kasi siya ang tanging pintuan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Upang magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Inyong nais, ipaunawa ng mga sandaling ito upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito nga, sinasabi nga niya rito, papaano? Papaano nga ba ako magkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo? Doon sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, ang sabi nga niya rito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa Tagalog, ang sabi nga niya rito, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat nanalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala, nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naligtas. Kumbaga yung manalig, manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ihingi natin ng tawad yung ating mga pagkakasala. Alam naman natin na sa simula pa lamang, kung inaangkin mo na galing ka kay Adam and Eve, di ba, di sa mga pag-aral ng salvation, meron tayong original sin. Wala kang original sin kung galing ka kay sa unggoy. Pero kung galing ka kay Adam and Eve, meron kang original sin. What more pa, habang lumalaki ka, meron kang personal sin. Kaya hindi natin masasabing wala tayong kasalanan. Wala kahit isa. Ang kailangan natin, aminin natin tayo may pagkakasala, humingi tayo ng kapatawaran, at kailangan natin manalig na kailangan natin ang ating Panginoon sa Kristo
upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Wala nang ibang daan, tanging kay Hesus Kristo lamang. Ang tao, ang daming napakaraming ginagawang kaparaanan, di ba? Para siya'y makabalik. Ang daming kaparaanan para magkaroon siya ng ugnayan. Pero iba't ibang kaparaanan ang kanilang ginagawa. Pero walang iba, maliban ang malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos na tanging kay Hesus Kristo lamang. Wala nang iba. Sa Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kay Jesus Christ lang. Wala nang iba. Kaya nga sabi ko, kanina, ang tao, ang dami yung ginagawang kaparaanan. Pray for me, pray for me, pray for me, kung sino-sino pray for me. At yung mga halimbawa, salamat, nakakasama tayo, nakakapunta tayo rito. Pero ang kailangan nga natin, suriin natin kung tunay nga ba na may ugnayan na tayo kay Jesus Christ. Kasi kailangan natin si Jesus Christ para tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung isang sinasabi pa nga niya rito, at sabi niya, I am the door, if anyone enters by me, he will be saved. Kumbaga, kay Jesus Christ lang. Kung sino mang papasok sa Kanya, siya ang pintuan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. A door is a direct contrast to a wall. It is hard to climb a wall. It is easy to go through a door. Anyone who wants to get to God doesn't have to climb, he just take a step. Kumbaga, ang door, kasi nga, I am the door, kumbaga mas madaling pumasok sa pintuan. Kaysa halimbawa, pupunta ka rito. Siyempre, mas madaling diyan ka papasok. Kaysa maghahanap ka ng lubid para diyan ka dumaan sa balkone para makapasok halimbawa rito. O kung saan mang balkone doon, o balkone diyan, o ang daming daan. Ganon din. Wala tayong ibang daan upang magkaroon ng kaligtasan kundi kay Jesus Christ. Kaya nga malinaw na sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting, eternal life. Kay Jesus Christ. Kumbaga nire-review natin, pero ang salita ng Diyos, kumbaga laging bago. Laging bago pinaalan. Ang sabi nga niyan, whoever. Kung sino man. Whoever, kung sino man. Ngayon, ang isa pang pangako ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, kakaroon pa ng kaligtasan, ang isang pangako pa niya, kapag meron ka ng ugnayan sa ating Panginoon sa Kristo, pwedeng mabago ang buhay mo. Pwedeng mabago ang buhay mo. Pwedeng mabago, magkaroon ng pananaw, sa isang tamang pananaw ang buhay mo. Malinaw na sinasabi sa 2 Corinthians 5:7, therefore, if anyone is in Christ, kung sino man ang nakikristo, the new creation has come, the old has come, the new is here. Bago na ang kalagayan mo, kapatid. Bago na. Saan ang bagong nilalang? At dito, sinasabi nga na if anyone is in Christ, kung sino man ang nakakay Kristo. Maaring sa mga narinig nating testimony kanina, talagang hindi ganon kadali. Kasi naririto pa tayo sa mundong ito. Pero, ang sabi dyan, if anyone, alam mo sa sarili mo yun, di ba? Na may ugnayan na ako kay Kristo. Kaya pinaalala lang maaari sa mga sandaling ito na bago na ako. May Kristo ako. Anong pangako niya? Meron ako isang buhay na ganap. Meron isang buhay na kasiya-siya. Dun sa pangatlo na sinasabi nga sa ating pinag-aaralan sa
umagang ito, yung secure. Yung secure, kumbaga sabi niya rito, and will go in and out and find pasture. Kumbaga papasok siya, lalabas siya, at anong sabi? Kumbaga meron siyang makakamtan. At dito, kumbaga, ang sabi nga, tanging kay Jesus Christ lamang ang kaligtasan, wala nang iba, wala nang ibang daan, kundi kay Jesus Christ lamang. At sinasabi rin na, kumbaga, ang sinasabing pinaalala rito na will go in and out and find pasture, hindi ibig sabihin dito na yung lalabas at lalabas ka na para bang mawawala ka sa kaligtasan at babalik ka naman. Hindi ganon. Kasi hindi na mawawala yun eh. Ang nais ipaunawa nga niya rito, kumbaga, tanging ang Panginoong Kristo lamang ang daan para magkaroon ka ng kaligtasan. Ipinaunawa nga niya rito na ang ating Panginoong Kristo ang siyang daan o source para talagang magkaroon ka ng isang makahulugang buhay. Katulad din ng testimony ng ating Panginoon, ng ating kapatid kanina, na sabi nga na iba talaga kapag yung kay Kristo ka. May mga realidad ng buhay yan. May mga problema. Realidad ng buhay yan. Pero iba kapag may Kristo ka. Alam mo kung paano mo harapin ng isang sitwasyon. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, magkaroon ng buhay na makahulugan, meaningful life. Kaya, yung sabi rito, yung desisyon mo na magkaroon ka halimbawa ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, laging inihahalin tulad yan sa tawag dito yung ikinakasal. Yung isang kinakasal, kumbaga, hindi lang siya isang araw na sa yung kasal na parang desisyon, oo, kasal ngayon. Pero hindi natatapos doon. Kumbaga yung kasal, kasama nung kasal na yon, simula pa lang yon. Kasi doon sa kasal na yon, nakapalibot doon yung mga pangako, pag-asa, na panunumpa sa isa't isa, nakapaloob doon. Ibig sabihin, lalakad yung relasyon ninyo doon sa panahon na yun. Ganon din sa relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. Nung tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo, lumalakad yun. Kaya may mga oras na para bang napapagod ka, lalapit ka ulit, lalakas ka ulit. Hindi yung nawawala yung kaligtasan mo. At dito, sinasabi nga na sa ating buhay pananampalataya, ganon. Na ang pangako niya, kumbaga, mas kilalanin mo siya, intimately, upang sa gayon, mas maintindihan mo na mas magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasama yan sa ating paglakad bilang isang mananampalataya. Ang pangako niya, na kapag nasa sa kanya ka, ligtas ka. Yun ang pangako niya. Oo, may mga problema, may mga hindrances o anong mga kabigatan, pero ang pangako niya, nakakasiguro ka, secure ka, ligtas ka sa piling. Kaya nga diba, sabi nga niya rito, dun sa Matthew 11:20, come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Kasi sa paglakad natin kung minsan, talagang minsan para bang nakapapagod, nakadra-dry. Kasi bahagi yan ng itong ating ginagalawan. Pero, kumbaga, lapit lang tayo muli sa ating Panginoon sa Kristo. Bibigyan Kanya ng kapahingahan. Bibigyan manumbalik ang sigla at lakas mo. Lumapit lang tayo parati sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kumbaga yun yung nais ipaalala ng mga talatang ito na sinasabi nga anumang mga hamon ng buhay, kumbaga lapit lang tayo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga yung ating pagtanggap, yung tinanggap mo, halimbawa ang ating Panginoong Yesu Kristo,
bilang personal Lord and Savior, hindi natatapos doon. Lalakad ka pa. Matatapos yun kung mamamatay ka na kagad. Tapos yun. Kasama mo na ang ating Panginoon sa Kristo. Eh kung ang katulad ni halimbawa prayer muna, huwag muna ngayon. Ay di, mag-tease ka rin muna kasi kasama yan. Kaya nga sabi doon sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi nga ni Pablo, kumbaga, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Katulad ng isang hinuhulmang paso, kumbaga hinuhulma tayo, inaayos, may mga nire-retoke, hinuhulma, para maging ganap. Kaya nga, siyempre, habang hinuhulma, hindi ganun kadali. Minsan nga, di ba, kapag nakakapanood ka ng isang pattern na naghuhulma, minsan, hindi ko gusto, tuturugin na ng pipisain na naman, o bubuin na naman yan. Eh kung ganun yung proseso na ginagawa sa buhay mo. Kaya pala parang lagi kang pagod na pagod. Meron pala talagang nais ayusin ang Diyos sa puso mo, sa buhay. Kaya nga dito, isang pinaalala sa atin na yung buhay natin, kumbaga, special yan, nagkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, at secure yan, sigurado yan, tiyak yan. Yung pang-apat na ating punto sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, satisfaction. Kumbaga, kasiyahan. Doon sa verse 10 ng ating pinag-aaralan ng John 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Kumbaga, ang tulisan, kumbaga, magnanakaw, pumupunta lang para magnakaw, pumatay, at manira. Kumbaga yun yung sinasabi, ang magnanakaw sa tulisan. Kumbaga, naririyan parating, nag-aabang para magnakaw, patayin ka, sirain ka. Pero ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo, I came that they may have life. Ako'y naparito, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, upang siya'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dun sa John 10 verse 1, sa unang talata ng John 10, ang sabi nga niya rito, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang sabi, kumbaga tandaan natin, kung sino man yung mga pumapasok, isang tulisan o magnanakaw. At ang plano niya, magnakaw, pumatay, manira. At dito, alam naman natin na ang kausap nga natin Panginoon sa Kristo, sino? Yung mga tagapanguna ng panahon na yon, yung mga Pariseo ng mga panahon na yon. Yun ang kausap natin Panginoon sa Kristo ng mga panahon na yon. Pero, dapat din natin maintindihan na may mga taong ganyan din ang nangyayari kung minsan, kung hindi ka magiging maingat. Maging ang kaaway, hindi lang sa iglesia, hindi lang sa tahanan, o kung saan man, o kung sino mang nakakahalubilo mo, nakakasama mo, maging maingat ka. Kasi maging ang kaaway, kumbaga, malinaw na sinasabi, the devil himself is referred to it. Kumbaga, tinuring na isang magnanakaw ang isang kaaway. Ang demonyo, ika nga. Anong plano? Anong ginagawa ng kaaway, ika nga. Ang sabi nga niya rito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Nag-aabang lang yan. Kung hindi ka maingat, hindi ka mapagbantay, hindi mo sinusuri yung mga nakakasama mo, nakakahalubilo mo, kumbaga hindi mo alam, katulad siya ng isang layon, ng isang leon. Kung nakakapanood ka sa safari, kung paano mangaso ang isang leon, di ba unti-unti siyang lumalapit, nagmamatsyag.
binabantayan niya kung sino yung kanyang tatargetin, kung sino yung kanyang sasakmalin, kung sino kanyang papatayin, kung sino kanyang sisirain. Hanggang siya'y para sa sarili niyang kapakinabangan. Kaya nga, maingat tayo na baka yung mga nangyayari sa atin, hindi ka nagiging mapanuri, nakakasalungugan natin, hindi tayo nakapanuri, baka hindi natin alam, sinisira para tayo. Kung isang paalala na ibinibigay ng Panginoon sa mga sandali ito. At ang pangako nga niya rito, ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo, bigyan ka ng buhay na abundant. Ganap, kasiyasiya. Pag sinabing abundant, baka ang akala nyo puro material na bagay. Hindi. Kasi, di ba sabi ko nga, kahit si Solomon, si Haring Solomon na isang pinakamayamang tao, pinakmatalinong tao, na sinasabi ng salita ng Diyos, ng Biblia, sinabi niya na ang lahat ay walang kabuluhan. Walang saysay. Ang talagang ganap at kasiyang-siyang buhay ay kanino? Kay Kristo mo matatagpuan. Kay Jesus Christ. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, yung pangako ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na ganap, kasiyasiya, oo, binigyan na tayo, may pangako na tayo, may pag-asa na tayo na meron na tayong buhay na walang hanggan kung meron kang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Totoo yan. Pero ang sinasabi rin, pinapaalala rin, na kahit naririto ka, hinihintay mo ang kaganapang iyon, pwede. Pwede. Kasi meron kang Santong Espiritu. May supernatural power na ibinigay ang Panginoong Kristo sa iyo nung tanggapin mo siya bilang personal Lord and Savior. Kaya nga may tatak ka na kanya ka Maging ang pangako ni Pablo na sabi nga, and my God will supply all your needs. Ipagkakalob lahat ng Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan mo, kailangan mo yan. Ibibigay ng Diyos yan. According to His riches in glory in Christ Jesus. Kasi may relasyon ka sa ating Panginoon sa Kristo. Ang problema lang kasi kung minsan talaga, hindi natin ma-analyze kung ano yung need natin, kung ano yung wants natin. Pero ang pangako ng Diyos, kahit na naririto ka, kumbaga, ibibigay ko kung ano yung talagang kailangan mo. Kasi, nakakay Kristo ka. At ang sinasabi pa nga niya rito, kumbaga, oo, dumaraan tayo sa mga parang napapagod ka, nanghihina ka, napapagal ka. Pero pangako rin ang salita ng Diyos, kumbaga, we are more than conquerors. Masigit pa tayo. Kumbaga, napagtatagumpayan na natin yan. Through Christ who loved us. Sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagmahal sa atin. We are more than conquerors, kapatid. At dito, kumbaga, isang paalala na binabanggit, pinaunawa sa umagang ito na sabi nga, remember na dapat mong tandaan, kapatid, na sa mundong ito, sa buhay natin ito, may dalawang bagay lang, may dalawang daan talaga lang. Ano yung gusto mong satisfaction? Yung satisfaction na inaalok ng mundong ito? O yung satisfaction na mundong ito ay puro kapahamakan, kasalanan ang inaalok ng mundong ito? O yung satisfaction na patuloy mong hanapin, saliksikin ang kaharian at kalooban ng Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dalawa lang ang pamimilihan mo. Yung buhay na inaalok ng mundong ito o buhay na mas hanapin mo ang buhay na ganap at kasiyasiya, yung mas kilalanin mo ang ating Panginoon Diyos, mas kilalanin mo ang ating Panginoon sa Kristo. Yun yung dapat nating maintindihan. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, mas hinahanap siya, mas sinasaliksik siya. Kung maaalala ninyo, kumbaga, kasi sa buhay ng ito, kaya maraming nawawala sa pananampalataya o yung talagang nadadaig ng mga
panghihina, kasi, kumbaga, pag hindi ka nga maingat, mapanuri, kumbaga, naririyan ng kaaway, na anong tanging gustong gawin? Sirain ka. Panghinain ka. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya kung hindi ka magiging mapagmatsyag, mapagbantay sa iyong lakad, buhay pananampalataya, ay mananaig ang tulisan o ang magnanakaw na naririyan din na sa paligid. Kung maaalala ninyo yung shinare ko ng kung paano mangaso yung mga Eskimo, kung paano nila makahuli ng isang lupo o ng wolf. Ang diskarteng ginagawa ng mga Eskimo para makahuli siya ng lupo o ng wolf, ika nga, yung kanilang patalim, binababad nila sa dugo ng seal hanggang sa ibababad sa dugo, ilulubog hanggang maggelato, tapos ilulubog ulit, maggelato, lubog, maggelato, hanggang sa makopri o matakpan na halimbawa itong patalim. Halimbawa, hindi na makikita yung talim. Ang makikita na lang dyan parang bloodsicle, ang sabi ko nga parang popsicle o parang gelato na dugo, sangwe. At yun yung ilulubog dun sa niebe o sa snow, at yun yung dadating yung lupo, ileleka-leka niya o didila-dilain niya kasi yung amoy at sarap ng dugo na gusto-gusto ng lupo o ng wolf. Ang kanyang nileleka, hindi niya alam, akala niya sarap na sarap siya kasi dugo. Kumbaga, nileleka-leka niya, hindi niya alam, nahiwa na pala yung kanyang dila. Kasi sa lamig, namanhid na. Hindi niya alam, sariwan dugo na pala yung kanyang sinisip-sip, kinakain. Kumbaga, ibig sabihin, unti-unti na pala siyang napahamak hanggang unti-unti na, salit na lumakas siya, lalo siyang nanghihina kasi yung nileleka niya, kumbaga bumabaon pala siya na lumabaon dun sa kutsilyo hanggang sa tumusok na dun sa patalim. Ganon ang kaaway. Ganon ang kaaway. Na habang ine-entertain mo yung mga negative things o mga bagay na nakapalibot sa mundong ito, nagpapatalo ka, hindi mo alam, nasisiraan ka. Kumbaga, nadadaig ka ng mga nangyayaring nakapaligid sa iyo. Kaya, isang paalala na kung bakit may ilang mga mananampalataya na para bang hindi mo makita ang kanilang buhay pananampalataya sa kanila kasi hindi nila alam na ang kaaway na nagmamadyak sa kanila na ang gustong-gusto sa kanya ay mapanghina siya, sirain siya. Kumbaga, ikaw ang tunay na nakakakilala sa sarili. Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, the only door to abundant life is Jesus. Ang tanging daan lamang talaga ay si Jesucristo lamang. At ang paalala nga sa ating pinag-aralan, kumbaga, na kapatid, kung may relasyon ka na sa ating Panginoong Jesucristo, kumbaga, destined siya. Nakadestined ka na magkaroon ka ng isang buhay na special, safe, secure, and satisfied. Kumbaga, yun yung destino mo. Yun yung nais ng Diyos sa'yo. At dito nga, kumbaga, dapat mong maintindihan na it's only by grace through Jesus Christ, our Lord and Savior. Sa pamamagitan lang yan ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi kung saan bang kaparaan. Kaya nga, isang paalala kapatid na overthinking of the worries of this world, you are allowing the enemy to rob you the joy and peace that comes from the fruit of the Holy Spirit. Na yung sobra mong isipin, yung mga alalahanin, problema ng mundong ito, alam naman natin sino naghahari ng mundong ito? Ang kaaway. Yung masyado mong isipin yung mga negative things na yan, ikaw ang talo kasi
Ninanakaw lang yung patse. Ninanakaw lang yung kagalakan na bunga na ng Santong Espiritong nasa sayo. At ang sabi nga niya rito, remember, if you have a true intimate relationship with Jesus, you are more than conquerors. Dapat mong tandaan na kung tunay na may relasyon ka sa ating Panginoon sa Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. Salita ng Diyos ang siyang nagsasabi. Pinapaalala niya sa mga sandali nito. Kaya our God has already gave you a life that is full and abundant. Ibinigay na ng Diyos yung buhay na ganap at kasiyasiya, kaya kapatid, use it. Gamitin mo yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa katotohanan sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na buhay ka. Lord God, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na nangusap kay Moises, Panginoon, at nangungusap, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita mo, Panginoon, sa mga oras nito. Lord God, salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na instrumento lamang ang iyong abal lingkod. Pero ang mga salita mo ay nananatili, hindi nagbabago, sapagkat ikaw, O Diyos, ay the same yesterday, today, and forever, Panginoon. You are the Alpha and Omega. You are the everlasting God, Panginoon. The true God. Wala nang ibang Diyos. Buhay ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. At dalayan ko nga po na tunay nga sa mga mensahe ito na aming pinag-aralan. Lord God, gamitin po namin, Panginoon, upang nang sabihin, patuloy kami makita na isang mananagumpay, Panginoon, sapagkat kami may relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nangako, ikaw ang nagsabi, Panginoon, kaya patuloy po namin itong aangkin, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras na ito, O Diyos, sa mga kapatid namin na maaaring mas naliwanagan, naintindihan, Panginoon, ang aming pinag-aralan sa oras nito, O Diyos. Dalayan ko nga po, O Diyos, na tunay nga, Lord God, patuloy mong tulungan sila, Panginoon, na mas maintindihan nga po nila kung anong tunay na kalugan ng buhay, Panginoon. Tanggapin ka nila, Panginoon, bilang personal Lord and Savior, Panginoon, upang nang sa gayon, ang inaalok mong buhay na ganap at kasiyasaya ay tunay nilang makamtan. Lord God, pagpalain mo, Panginoon, ang mga oras ito, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang naririto, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat makakapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe sa mga sandaling ito, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga sandaling ito, Diyos. Salamat po, patuloy po namin pinagkakatiwala at ibinibigay, Panginoon, ang natitirang oras sa araw na ito. Sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus na Panginoon. Sa rin